Patuloy niya ang kanyang paliwanag, at hindi ko rin iniisip na makakagawa ng malaking kaibahan ang iyong mga mandirigma. Muli siyang nagtanong ang tagapaglingkod na may pag-aalinlangan, tama po ba yun, kamahalan? Tumugon si Lucius Antoninus, hindi mo kasalanan, sadyang napakagaling ni Narcissus. Habang pinapanood niya ang walang humpay na pagsasakop ni Narcissus, sinabi ni Lucius, nakakatuwang panoorin siya. Para bang pinapalubag niya ang loob ng kanyang tagapaglingkod, wala kang dapat ikatakot. Nang marinig ito ng isa pang lalaki, siya'y yumuko at nagsabi, maraming salamat, kamahalan. Ngunit may ambisyosong ngiti si Lucius, na tila may itinatagong plano. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, hindi ba? Naghihintay pa rin ako sa natatanging bagay na yun. Nanginginig ang isang lalaki, ngunit bumantong hininga at sinabi, oo nga po, kamahalan. Nakaupo si Lucius Antoninus sa ilalim ng kanopyo at malakas na sumigaw, medyo nababato na ako, kaya ipakita mo sa akin ang espesyal na bagay na yun. Gusto ko nang makita ang tunay na kapanapanabik, sabi ni Lucius Antoninus, habang iginagalang na yumuko ang kanyang tagapaglingkod at tumugon, nauunawaan ko, kamahalan. Pagkatapos, sumigaw ang tagapaglingkod sa mga tao sa ibaba, sa utos ng kanyang kamahalan, ipakita ang espesyal na bagay. Dalhin ang hari. Sa labas ng arena, nagkaroon ng nakakagulat na malakas na ingay na nagpakilos sa lahat ng nasa stand. Nagtayuan sila, puno ng pananabik. Ngayon, sa pintuan ng arena, handa na ang mga sundalo na buksan ito. Mahigpit na hinahawakan ni Narcissus ang kanyang patalim, marahil ay sinusubukan niyang palakasin ang kanyang loob. Pakiramdam niya ang pagyanig kahit sa kinatatayuan niya. Ang lalaking may tirantas ay nakakunot ang noo, ipinapakita ang kanyang pag-aalala na tila sumasang-ayon sa mga iniisip ni Narcissus. Habang ang ibang mga sundalo ay pawisan sa kaba, nanlaki ang mata ng nakasuot ng bakal na baluti. Muling nag-isip si Narcissus, nararamdaman ko ang isang napakalaking bagay na papalapit. 4 na tao ang nakatingin ng may takot sa kanilang mga mata sa paparating na bagay. Ang makinang na dilaw na baluti ng elepante ay tila nagtatago sa tunay na anyo nito. 2 o 3 malalakas na lalaki ang nagpupumilit na hilahin ito palabas, habang ang mapagmataas na tagapaglingkod ay nagsabi, madalas sinasabi ng mga tao na ang hari ng Africa ay ang leon. Pero, nang lumitaw ang gintong katawan ng elepante, ipinagpatuloy niya, isa iyong malaking pagkakamali. Ang elepante ay ganap ng lumabas, nababalutan ng gintong baluti at mukhang napakamarangal. Patuloy na hinayla ito ng mga binata habang sumigaw ang tagapaglingkod, ang hari ng Africa ay sa katunayan ang mga elepante. Ibinuka niya ang kanyang kamay at ibinaba ang boses. At ito ang pinakamalakas sa mga elepante. Si Lucius Antoninus ay yumuko paabante, maingat na nagmamasid. Mukhang totoo nga, sabi niya. Nakakita na ako ng mga elepante dati, pero wala pa akong nakitang ganito kalaki. Tila doble ang laki kumpara sa iba. Ang tagapaglingkod, na may mapanuyang ngiti, ay nagsabi, ang hari ng mga hari, tunay itong halimaw na nararapat sa kanyang pangalan. Tinanong niya ang isa pang lalaki, kaya ano ang kondisyon ng tagumpay sa labanang ito? Ang tagapaglingkod ay ngumiti ng malalim. Marahil ay nahulaan mo na. Ang kondisyon para manalo ang mga Griego ay ang patayin ng halimaw na yan, ang war elephant ng Persian Emperor Xerxes. Sa kabilang banda, panalo ang mga Persyano kung mamamatay si Haring Leonidas. Sandaling nagsalita ang lalaking yun, simple, hindi ba? Ngunit ngumisi si Lucius Antoninus, na para bang may lihim na kasiyahan, iniisip sa sarili, magiging masaya ito. Nagpatuloy ang elepante, inilapag ang napakalaking paa nito sa lupa, at ang tunog ay tumunog na parang kulog. Nang ailapag nito ang pangalawang paa, lumitaw ang isang ring ng liwanag sa paligid nito. Nagniningning ang mga mata ng elepante ng pula at ang makapangyarihang mga pangil nito ay nababalutan ng mabigat na baluti. Ang napakalaking katawan ng elepante ay nakatayo sa harapan nila, mukhang nakakatakot at mabagsik. Ang lalaking may tirantas ay natulala, iniisip na kahit naglakbay siya sa buong Africa, hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking elepante. Malakas na sumigaw ang tagapangasiwa ng laro, aking iaanunsyo ang mga kondisyon ng tagumpay para sa round na ito. Ang panig ng mga Griego ay mananalo kung mapapatay nila ang war elephant ng Persian Emperor Xerxes, at nagpatuloy siya na may tusong ngiti, para sa mga Persyano, ang tagumpay ay nangangahulugang kamatayan ni Haring Leonidas.
Nakatayo ang elepante, na tila nagbabantang halimaw, habang natapos ang anunsyo ng tagapangasiwa. Itinaas ni Nero ang kanyang dalawang patalim ng defense bow, iniisip, akala ko ang dalawang mabibilis na halimaw na napatay ko kanina ang pinakamalaki, ngunit ang isang ito ay nasa ganap na ibang antas. Nasa isang delikadong sitwasyon si Narcissus, kaya nagpasya siyang harapin ang halimaw sa kanyang sarili upang maunawaan ang tunay na lakas nito. Kinagat niya ang kanyang labi, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada at iniisip, halos imposibleng makapagbigay ng tamang-tama sa halimaw na ito gamit ang ganitong sandata. Ang mga sundalo ay labis na nabigla at walang magawa sa harap ng naganap. Sumigaw ang kapitan, anong ginagawa niyo? Bakit nakatayo lang kayo at nanunood? Kahit gaano pa kalaki yan, isa lang yang hayop. Tamaan niyo, patuloy niyang sigaw, pakawala ng mga pana. Ngunit sumigaw ang lalaking may tirantas, sandali, hintayin niyo. Subalit huli na, isang dagsa ng mga palaso ang lumipad, singbilis ng hangin, patungo sa elepante. Napalawak ang mga mata ng elepante, nararamdaman ng panganib habang papalapit ang mga palaso sa mukha nito. Kahit tinamaan ng maraming palaso ang kanyang baluting katawan, tila hindi ito naapektuhan. Ngunit nang tumama ang mga palaso sa hindi baluting mga paa nito, bumaon ang mga ito sa kanyang laman ng malalim. Ang elepante ay napasigaw sa sakit, ang kanyang mga mata ay naglulumikot sa matinding kirot. Nagising sa galit ang elepante at sumugod, ang mga dambuhalang paa nito ay yumayanig sa lupa. Lumayo ang tingin ng elepante, ang mga mata ay nakatitig ng mabagsik sa kanyang patutunguhan, at bumilis ang bawat hakbang nito. Ang lalaking may tirantas ay sumigaw mula sa malayo, walang epekto yan maliban kung tatamaan nyo ang mahalagang bahagi nito. Lalo nyo lang siyang ginagalit. Sumugod din si Naro sa laban, ang kanyang mga braso ay nakaunat na may dalawang patalim na nakatutok sa elepante. Buong tapang siyang umatake, ang kanyang hiwa ay kumikislap sa ilaw, tanda ng kanyang matibay na determinasyon. Subalit napakabilis ng kilos ng elepante, na para bang kidlat, kaya't napilitan siyang umatras at bumalik sa lupa, iniisip, napakabilis, hindi ko inaasahan ito. Muling sumigaw ang leader ng may matinding determinasyon, pakawalan ang mga palaso ulit. Ang kanyang sigaw ay tumunog sa desperadong pagnanais na magtagumpay. Bumuhos muli ang mga palaso sa ulo ng elepante ngunit lahat ng ito ay nasangga ng kanyang mabigat na baluti. Ang tunog ng mga palasong tumatama sa baluti ay natabunan ng sigaw ng mga tao habang sumugod muli ang halimaw. Ang mga ugat sa kanyang mga mata ay namumula, na para bang ipinapakita ang tumitinding galit. Biglang natauhan ang lalaking may tirantas at sumigaw sa kanyang mga kasama, may mga sibat tayo, gamitin natin. Ngunit ang elepante, singbilis ng hangin, ay patuloy na sumusugod. Ang mga sundalo, sa takot, ay nagsisigawan ng sabay-sabay, tumakbo tayo. Hindi ito basta hayop, isa itong halimaw mula sa alamat. Hindi pwedeng tunay ito. Tanging ang lalaking may tirantas ang nanatiling nakatayo habang ang elepante, na may mabagsik na tingin, ay papalapit ng papalapit. Nang dumating sa harapan, dinurog nito ang mga kariton ng mga sundalo, na parang alikabok lamang. Ang bagsik at bangis nito ay parang kulog na nagdulot ng takot sa lahat. Nasa isang mataas na plataporma ang leader, hawak ang pana, ngunit nangangatog sa takot at hindi matutok sa elepante. Pinipilit niyang lakasan ang loob at sinabi sa kanyang sarili, kahit ano ka pa. Hinigpitan niya ang hawak sa pana at pinalipad ito ng buong lakas, tumama ng diretso sa trunk ng elepante. Namula sa galit ang mga mata ng elepante, puno ng mga ugat na pulang-pula. Sa tindi ng sakit mula sa palaso, ang elepante ay nagalit at ginamit ang kanyang trunk upang wasakin ang platapormang kinatatayuan ng leader. Tumilapon ang leader sa ere, bumagsak sa lupa, ang kanyang sombrero ay tumalsik, at siya'y napasigaw sa sakit. Ngunit tila hindi ito masyadong nakaapekto sa kanyang diwa, habang patuloy niyang pinagmamasdan ang nagngangalit na halimaw. Galit na galit si Ares, ang mga matay matalim at puno ng galit, na parang mga bala. Ang elepante naman ay tila kinikilala siya bilang isang mortal na kaaway na tila ilang daang taon ng kaaway nito. Sa kabila ng panganib, hindi natakot si Ares at lalo pa niyang sinigawan ang elepante, ano? Tinitingnan mo pa rin ako mula dyan? Tapusin mo na, hayop ka. Ang elepante, tila naintindihan ng mga salitang yun, ay galit na itinaas ang isang paa, handang tapakan si Urias.
Nakita ni Urias ang papalapit na anino ng malaking paa ng elepante, at natutok lamang niyang sambitin, nakakainis. Pumikit siya, hinihintay ang nalalapit na kamatayan. Ngunit nang bumagsak ang paa ng elepante, siya ay nanatiling ligtas. Si Shua, ang lalaking may tirantas, ay mabilis na tumalon at inalis siya sa kapahamakan. Urias, ayos ka lang ba? Tanong ni Shua. Nagpatuloy lang si Urias, Shua, napahiya mo ako ulit. Ngunit hindi na pinansin ni Shua ang kanyang sinasabi. Mabilis niyang tinanong, kung kaya mo pang kumilos, umatras ka na ngayon. Maingat na sumagot si Urias, paano ka naman? Ngumiti ng bahagya si Shua at kalmadong sinabi, syempre, lalaban ako. Hindi sang-ayon si Urias sa plano ni Shua, masyadong delikado, kahit para sa'yo. Ibang lebel yang halimaw na yan. Ngunit sumagot si Shua ng may kumpiyansa, sino bang nagsabing ako lang ang lalaban? Hintayin mo lang at tingnan. Nalito si Urias sa kanyang narinig, at napuno ng malaking tandang pananong ang kanyang isipan. Subalit bigla siyang natauhan nang marinig ang boses ni Shua habang papalapit ang pinakamalakas na reinforcement. Sa likuran ng elepante, mabilis na tumatakbo si Narcissus na parang hangin, may matinding determinasyon sa mga mata at mahigpit na hawak ang kanyang espada. Kahit alam niyang mahirap patumbahin ang halimaw, kailangan muna niyang agawin ang atensyon nito. Bigla siyang sumugod at matapang na hinati ang hindi baluting bahagi ng paa ng elepante. Nangisay ang elepante sa sakit at muling tumitig kay Narcissus na puno ng galit. Sumigaw si Narcissus sa lahat, umatras na kayo. Ramdam ang pagkaapurahan sa kanyang boses. Tuloy-tuloy niyang inatake ang puno ng trunk ng elepante, kung saan wala rin itong baluti, at bumuhos ang dugo sa paligid. Ang elepante ay mas lalo pang nagalit at nagpatuloy sa pag-atake, dahilan upang magsitakbuhan ang mga tao. Mahigpit na hinawakan ni Naro ang dalawang patalim, puno ng dugo, at naisip na mas maganda sana kung mayroon siyang wando o zamad. Samantala, si Lucius Antonines ay nagsimulang ngumiti ng may kayabangan at sinabing, sa wakas, isang hamon para kay Narcissus. Ang Gladius ay magaan at madaling gamitin sa laban ng pantao, ngunit hindi ito sapat laban sa isang dambuhalang halimaw na may makakapal na balat tulad niyan. Si Costina ay nalito at nagtanong, kaya matatalo siya? Pabulong na sinabi ng katulong kay Costina, bastos ka na naman. Ngunit hindi pinansin ni Lucius Antonines ang kanyang sinasabi, sa halip ay masayang nagpatuloy, hindi pa tapos, dahil hindi kayang makipagsabayan ng elepante na may mahabang ilong at pangil sa isang mabilis na katunggali tulad ni Narcissus. Ang sobrang laki nito ay nagpapabagal sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi, kung sino ang unang makakapag-adjust ang siyang magtatagumpay. Sa kabilang banda, iniunat ng elepante ang kanyang trunk na parang isang banal na sandata, ngunit mabilis na tinaga ito ni Narcissus bago siya matamaan. Namumula ang kanyang mga mata at puno ng matinding intensyon ang kanyang paligid. Si Narcissus at ang elepante ay parehong sumugod sa isa't isa, walang balak na umurong. Ang elepante ay mabilis na umatake at tinilapon si Narcissus. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan ng husto, itinaas ang kanilang mga kamay na parang nagpapalakas ng loob kay Narcissus. Nakarating si Nero sa lupa ng ligtas, mahigpit pa ring hawak ang kanyang espada at tinitingnan ng elepante na parabang isang tunay na kalaban. Ang dalawang patalim na kanina'y buo, ngayon nasira sa tindi ng laban. Biglang naputol ang mga patalim ni Narcissus, ngunit hindi ito alintana sa kanya. Patuloy siyang sumugod ng may buong lakas, iniisip na kaya niyang tapatan ang lakas ng elepante, na tila higit pa sa isang bakal na espada. Tumigil si Narcissus, matatag ang mga mata, nakatutok sa elepante na kasing laki ng bundok at kasing lakas ng alon. Naisip niyang wala siyang armas, at ang tanging kayang gawin ay makipaglaban ng bare-handed. Ngunit biglang may dumaan na spears na hindi meant upang saktan siya, kundi upang tulungan siya. Nagulat si Narcissus, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang sibat. Dumating si Shua, na may hawak na isang sibat sa likod at isa sa kamay. Nakita ito ni Narcissus at tinawag siya, Shua. Hindi nagmamadali si Shua, at tahimik na naglakad patungo kay Narcissus. Hindi ganito ang paraan ng pagharap sa elepante, sabi niya, na parabang may alam na mas mabuting taktika. Nag-aalala si Narcissus at tinanong si Shua, okay ka lang ba? Hawak ang sibat, ang mga mata ni Narcissus ay patuloy na nakatutok sa elepante.
Sumagot siya, okay lang ako, ngayon. Pero, ano ba yan, elepante ba talaga ang tawag dyan? Pansin ni Shua ang kalituhan ni Narcissus, at tumugon, oo, tama, elepante nga. Wala ba kayong elepante sa bayan ninyo? Sumagot si Narcissus na hindi pa siya nakakakita ng elepante, at inisip niyang parang mga nilalang sa alamat tulad ng dragon o giraffe. Talaga bang may mga elepante? Akala ko mga alamat lang sila. Sagot ni Shua, wala akong alam tungkol sa mga dragon, pero sa amin, maraming giraffe. Napansin ni Narcissus na tila may kalituhan sa pagitan nila, at nagtanong, totoo ba ang mga unicorn sa lugar ninyo? Si Shua, na medyo nagulat sa tanong ni Narcissus, ay sumagot, hindi naman sila sobrang bihira. Kung maghunting ka sa mga grassland, makikita mong madalas sila at may buong kawan pa. Habang nakikinig si Narcissus, hindi makapaniwala at tinanong ulit, pwedeng may kawan ng unicorns. Pwede bang mangyari yun? Tuloy-tuloy silang nag-usap tungkol sa mga hayop ng bawat isa, at si Narcissus ay patuloy na nagtatanong, nakakatakot yata sa lugar ninyo. Pero kalmado lang si Shua na nagsabi, hindi yata sa'yo yun magiging problema. Hindi ka natatakot, di ba? Biglang umabante ang elepante at ibinagsak ang isang paa sa pagitan nilang dalawa, kaya't pareho silang napaatras. Hawak-hawak ni Shua ang kanyang sibat at tinitingnan ang elepante ng maingat, nakakatakot ang giraffe, pero mas malakas ang elepante. Si Narcissus, sa kabilang panig, ay nagulat at iniisip, mas malakas pa ito kaysa sa unicorn. Tumunog ng malakas ang elepante at itinaas ang paa upang tapakan si Shua. Mabilis na tumalon si Shua at naiwasan ang atake. Samantalang si Endes, na tinitingnan ang laban mula sa itaas, ay nagtanong, dapat ba tayong tumulong? Sinagot ni Spiros, na may hawak na pana, gamitin na lang natin ang pana para matulungan sila. Habang hinihila niya ang string ng pana, mukhang determinado si Spiros. Pinigilan siya ni Ares, huwag, baka tamaan pa natin ang mga kasama natin. Sa isip ni Ares, lalo na ikaw, Spiros, ikaw ang pinakakakaiba dito. Nang marinig ito, agad huminto si Spiros at sumagot, oo, kahit sino pwedeng magkamali. Pagkatapos, naiinis siyang nagtanong, kung ganon, pwede ba tayong mag-usap ng pribado mamaya? Walang interes si Ares sa sinasabi ni Spiros at patuloy lang siyang nakatingin sa laban, mas pinapansin ang sitwasyon sa harapan. At sinabi niya, tinutokso mo ba ako, bata? Gusto mo bang makipaglaban sa isang laban kung saan kailangan magtulungan tayo? Akala mo ba kaya mong tumagal ng isang saglit lang? Pakiramdam ni Spiros ay ininsulto siya at galit na sumagot, hindi. Laban tayo ngayon din. Agad siyang pinigilan ni Dices, hindi ba't ang kaibigan mo ang nakikipaglaban sa halimaw na yun para sa ating kapakinabangan? Nakita ni Spiros ang reaksyon ng kanyang mga kasama at sumagot, alam ko, gusto ko ring mailigtas si Narcissus. Bumaba ang tono niya, nagulat sa reaksyon ng iba. Sumungaw ang galit ng lalaki at sumigaw, nakakainis naman kayo. Para bang ako lang ang may ranggo dito? Habang pinapakinggan siya ni Dices, lalong tumaas ang iritasyon nito at sumigaw, ano bang problema mo? Talaga bang ito ang tamang panahon para pag-usapan yan? Nakita ng lalaki na lahat ay laban sa kanyang desisyon, kaya't nang siya'y mawala ng kontrol, nagmamadali siyang nagsalita, naiintindihan ko na. Kumuha na kayo ng mga armas at bumaba na. Siyempre, maliban sa matandang lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ares ng may hamon at pang-iinsulto. Naguguluhan si Dices sa ugali ng lalaki at tinanong ulit, ano ba yan? Pinangunahan ng lalaki ang grupo at sumagot, kahit hindi mo kayang gumawa ng marami, makakatulong ka na lang sa pag-attract ng atensyon ng halimaw. Pagkatapos, ang dalawang pinakamagaling na tao sa mundo ang bahala sa natitira. Nakita ng iba ang plano ng lalaki at sumang-ayon na sumama sa kanya upang magbigay pansin sa malaking halimaw sa ibaba. Habang ang dalawa ay patuloy na lumalaban sa elepante, si Narcissus ay tinatapakan ng tentacle nito habang si Shua ay umaatake mula sa ibaba. Nang magsanib sila at tumalon, nagtulungan sila upang magpatuloy sa laban. Si Shua ay nagtanong, okay ka lang ba? Sumagot si Narcissus, walang problema. Si Shua ay tinitigan ng elepante at patuloy na nagsalita, tulad ng sinabi ko kanina. Ang tanging paraan para mapahulog ang elepante ay magtapo ng sibat mula sa malayo at itusok ito ng malalim. Sumang-ayon si Narcissus, ngunit nagdagdag siya,
ngunit ang mga vital points nito sa ulo ay natatakpan ng armor. Tumingala si Shua at tumango, oo, ang ulo lang. Patuloy na umuusad ang elepante at umuusok ang lupa sa bawat hakbang nito. Mabilis nilang iniwasan ang atake nito. Si Shua ay sumigaw, isa sa atin ang mag-a-attract ng atensyon ng elepante, at ang isa ay makakalusot sa ilalim ng mga paa nito. Kung matutukso natin ito sa puso o baga, baka mapatay natin ito. Sumang-ayon si Narcissus sa plano at nagsabi, sige, ako na ang magbabalik loob sa ilalim. Ngunit agad sinabi ni Shua, hindi, ako na ang bahala dito. Ang great leader ng Africa ang magpapabagsak sa African monster na ito. Tumingin si Shua sa hayop na may determinasyong hitsura, handang tapusin ang laban.